So, aside from that, ito si Bato, putang na, ito na. Ito talaga yung tawan-tawa ko, sabi ko nga eh. Pucha, siguro sabi ko matatanggap ko kung may mga ganyang-ganyang lumalabas na mga balita, pero ang hindi ko matatanggap, yung puta bumaba ng sobrang baba. Yung Kongreso into listening to former drug lords. Hindi nga natin alam kung drug lord pa din to eh. O hindi na to drug lord. Pero pucha yan, umamin to na drug lord siya eh. Ang tatay nito, drug lord din. Yung tatay nga nito, umamin eh, na sinusumbong nga yung anak niya eh, dahil siya huminto na, yung anak niya hindi pa. Yan yun. Puta, umamin na drug lord dyan. Tapos ngayon, pinakikinggan ninyo, umiiyak-iyak pa, naninermon pa. Baliktad na nga ngayon, ang naninermon, yung drug lord. Sinisermon na ni Kerwin Espinosa, si Bato de la Rosa. Ganito katindi ang sitwasyon natin ngayon. Hayop na yan. Tapos yung isa naman, yung babae, kumbaga na bisto na siya ang tawag diyan, utak nung pagpatay doon sa mayor daw ng Tanawan, Batangas. Parang mga taga-Tanawan, mga nandito sa channel natin ngayon, puro tanaw. O siya ang leader daw ng pagpatay doon sa Tanawan, Batangas. Ganun din. Putay na, pati si PRD, dinamay pa. Hayop na yan. Sabi ko, anong klaseng to? Anong klaseng kongreso to? Kaya na yung mga bulok, yun yung ginagamit nilang resource. Kaya puros bulok na batas yung nagagawa natin eh. Kasi supposedly yung investigation na yan is in aid of legislation. Dapat naman pagka nag-investigate kayo or nagkaroon kayo ng hearing, dapat in aid of legislation. Dapat laging ganun. Anong batas magagawan dyan? Puro chismis yung mga... May chismis pa. Ang chismis daw, yung babaeng killer, puntay na, syota pa daw ni PRD. Nak ng tinapay. Si PRD, maraming chicks. Pag nakita nyo yung mga chicks ni PRD, may standards. Putsa ngayon, pag nakita nyo yung mga muka ng mga naging chicks niya, talaga naman. Oo, pero puta yung nagsasalitang babae na dyan sa Quadcom, Diyos ko po. Oo, siguro kahit si Coach Oli, di papatol dun eh. Kahit lasingin mo si Coach Oli, lasingin mo kaming dalawa. Oo, so medyo alanganin. Ngayon, eto, pakinggan natin kung papaanong naging mga star witness, putang ina. Naging ang star witness ang mga hayop. Itong mga dating drug lord na ngayon, sila po ang bida. Ngayon po, ay gagawa yung mga congressman ng batas na ayon sa mga statement ng mga putang inang mga durugista na ito. Panoorin ninyo. Itong si Kerwin Espinosa na idinawit si Bato de la Rosa. Diyos ko po. So kesyo si Bato de la Rosa daw ang namilit sa kanya na idawit daw si Leila de Lima. Putangina niyan. Si Bato ang nag-utos sa'yo na idawit si Leila de Lima. Sige, pakinggan natin. Ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa na idawit noon si dating Senador Leila de Lima sa illegal na droga. Kaya ko sinabi si Coach Oli kasi syempre si Coach Oli siya yung pinaka oldie sa amin. Syempre oldie na to. Si Coach Oli may standard yun. Kailangan 25 pababa. Okay, sabi ko hindi to papasa kay Coach Oli. Matindi yan si Coach Oli. Talagang tawag dyan? Nakaka-capture ng kanyang atensyon, mga ganyan mga bagets. Utos daw kay Espinosa ang dating PNP chief at ngayon senador na si Bato de la Rosa na nagbanta pa raw sa kanyang buhay. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng Kaya nga ang tanong, sana, di ba, sinabi ni Kerwin Espinosa, pinapautos lang sa akin, pinapautos lang sa akin.
na i-implicate ko si De Lima. Okay. So implicate mo saan? Sa droga. Okay. So inaamin mo ba na drug lord ka? 'Di ba? Ganun yung mga tanong eh. So inaamin mo ba drug lord ka na involved ka sa drugs? Kasi pag sinabi nitong hindi, putang ina, uwi na. Uwi na yan, anharot. Oo, Diyos ko, ang dilim-dilim talaga dito. Sabado eh. Tapusin na natin to, anharot, no? Oo, tapusin na natin to para matulog tayo maaga. Wala na tayong rason para magtagal pa dito. Balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano pang ibinunyag ni Espinosa sa pagdinig ng House Quad Committee? Cheryl, iginiit ni Kerwin Espinosa na sinunod niya lang ang utos ni nooy PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa takot sa kanyang kaligtasan. Dagdag ba ni Dati, sinunod niya yung utos ni Bato na isisi kay De Lima dahil sa takot sa kanyang buhay. So are you saying, Kerwin Espinosa, na ngayon wala ka ng takot sa buhay mo kaya isisisi mo na kay Bato? Aba, mas malakas si Bato ngayon ha. So dapat mas matakot ka sa buhay mo. Senador si Bato eh. So dun pa lang sa statement na yon na binitawan ni Kerwin Espinosa na sumunod siya noon dahil sa takot na sa buhay niya, it means ngayon hindi na siya natatakot sa buhay niya. Bakit? Protektado ka na? So, protektado na siya, mga bossing. Protektado na po si Kerwin Espinosa ngayong mga panahon na ito. Kaya hindi na po siya takot kay Bato. Mas malakas na po yung may hawak sa kanya ngayon. Kasi kung natatakot siya noon sa buhay niya, sigurado ko na mas malakas kay Bato yung tumatakot sa buhay niya ngayon. Hindi ba? Senador na si Bato eh. Noong chief PNP, hindi ka natakot? I mean, nung chief PNP natakot ka. Ngayong senador na siya, hindi ka na natatakot. Bakit? Dapat nga, mas takot ka ngayon eh. Dahil mas makapangyarihan si Bato ngayon eh. Pero ba't hindi ka na natatakot? Aba. Ibig sabihin yan, meron na pong nagliligtas sa buhay ni Kerwin Espinosa ngayon. Palakpakan. Sige, tinan pa natin to. Espinosa, may basbas daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdadawit kina dating Senador Laila De Lima. Utangin na. Sinasabi ni Espinosa na may basbas ni PRRD. Yung pagdawit kay Leila De Lima. So ano yun? Ako si Bato de la Rosa, halimbawa. Kerwin Espinosa, utangin na mo, ipapapatay kita. Papapatay kita kapag hindi mo kapag hindi mo itinuro to si De Lima, ha? Ipapapatay kita. By the way, Kerwin, may basbas nga pala to ni PRD. Pare, si PRD nagutos nito. Si PRD talagang may ayaw dyan kay De Lima. Kaya inuutusan niya ako na utusan kita. Tapos sa tingin mo, magkukwento pa si Bato sa'yo, gago? Kasi di ba sinabi niya, may basbas po ni PRD. Ngayon, tatanungin ko lang, ba't mo naman nasabi na may basbas ni PRD? Halimbawa, sinabi niya, sigurado ako sir, may basbas ni PRD yun. Si PRD, bata niya si Bato eh. So kung ako yung congressman, gago ka pala eh. Assumption mo yun. Ba't mo sinasabi dito yung assumption mo? Wala akong paki sa assumption mo. Kung ano lang yung tungkol sa'yo, yun lang yung sasabihin mo. Wala akong pakialam kung ano yung naiisip mong conspiracy, ulul ka, dahil wala ka namang ebidensya sigurado dyan. Di ba? Sabi ni Deans Encar, nangako si Abante na poprotektahan siya. Putay na. Poprotektahan siya ni Abante? Ang liit-liit ng distrito niyan sa Maynila. Tsaka poprotektahan siya mula saan? Sa dila.
Hindi, sabihin na nga natin, chori-choli, na si Bato, tinakot siya para kanain si De Lima. Putangin na niyan, bakit pa niya malalaman na may basbas ni Duterte to? Ikukwento pa ni Bato sa'yo? Sa totoo lang, sa dami ng namatay na mga drug lord, Kerwin Espinosa, maswerte ka na buhay ka. Buti na lang, hindi ka nanlaban. Kasi kung nanlaban ka, Kerwin Espinosa, dagdag ka. Sige, diretso. Sa iligal na droga. Digo Duterte ang pagdadawit kina dating Senador Laila De Lima sa iligal na droga. Humarap Ang inamantakin mo. Drug lord, kriminal, pasusumpain mo. Mga gago ba kayo? Puta, hindi magsasabi ng totoo yan. Kriminal yan eh. Parang pinataas mo yung kamay ni Christopher Min. Tapos, sasabihin mo sa kanya na, Christopher Min, ikaw ba ay nangangako na lahat ng sasabihin mo dito ay hindi chismis? Opo. Anak ng putya. Nabubuhay si Christopher Min sa chismis, pasusumpain mo. Ito rin ganun. Nabubuhay ito sa kasamaan eh. Nabubuhay ito sa katarantaduhang kahayupan at paninira ng buhay ng mga Pilipino dahil sa pagtitinda niya ng drugs. Kita mo nga ang kinis-kinis ng mukha, nakapagparitoke ka agad. Itong tao na to, putya, yang lahat, matingnan, lahat ng mga suot niyan, galing yan sa droga. So parang pinasumpa mo si Satanas. Sabi mo, Satanas, ikaw ba ay magpapakabait? Opo. Putangin na, may Satanas bang mabait? Ang naglulukuhan lang kayo dyan. Sa totoo lang, naglulukuhan lang kayo pare-pareho. Putangin na niyan. Sa unang pagkakataon sa pagdinig ng House Quad Committee ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayan drug lord. Pukin ang ina niyan. Ito tingnan ninyo ha. Pasusumpain nyo yung drug lord na sumumpa na sa Senate tas nagsinungaling. Sumumpa sa Senate yan. Sumumpa pa sa korte yan. Sumumpa sa korte yan. Kaya nga nakakulong si De Lima eh. Kasi meron yan mga sworn affidavits na pinirmahan nila at sumumpa sila sa korte, sa piskalya pati. Hanggang sa RTC, sumumpa ang mga yan na to tell the truth and nothing but the truth. Alam mo kaya nakawala si Leila De Lima? Kaya nakatakas yun? Nag-recant to. So ibig sabihin, sumumpa na to dyan sa Senado, sumumpa pa to sa korte, puta ni-recant pa din niya. So ba't pinasusumpa nyo na naman? Sinungaling nga. Kaya nga nag-recant kasi sinungaling. Imelda Nakamura, baga ugnawong yan si Kerning. Ang gaba, diligyod magsaba. Sana magaba ng mga hayop na ito. Sana sumuka ng mga bubog na kasing lalaki ng iPhone 16 tong mga to. Diba? Sumumpa. Sumumpa Senate, sumumpa sa korte, binago lahat ng sinabi. Pagdating dito sumumpa, putang ina, paano mo paniniwalaan yan? Dalawang pinaka-importanting mga sangay ng pamahalaan yung tinarantado ng putang ina niyan. Tas dito, what do you expect? Anong gagawin yan dyan? Di magsisinungaling ulit yan. 2 beses nagsinungaling yan eh. Ay, nako, Diyos ko po. Sige. Sa naturang hearing kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs, hindi maiwasang maging emosyonal ni Espinosa na napasama rin sa narcolis noong administrasyong Duterte. Nakita mo si Espinosa? Ang kinis ng muka. Pucha yan. Tingnan mo, parang nag-astringent. Ibang klase, no? Hayahay ang buhay ng mga dating mga kriminal. Duterte. Naniniwala kasi siyang biktima ng EJK ang kanyang amang si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ang ina nyo, naglaro kayo ng apoy. Naglaro kayong dalawa mag-ama ng apoy. Drug lord yung tatay mo, ikaw din. Parehas kayong naglaro ng apoy, kaya talagang madidisgrasya, mapapaso kayo. Kaya ka nga sumuko kasi ayaw mo mangyari sa'yo nangyari sa tatay mo kasi ikaw
positive ka, na putya, kung ano yung kinamatay ng tatay mo, yun din yung pwedeng ikamatay mo. Dahil nga, putangin na mga durugista kayong mga hayop kayo. Pinatay ang dating alkalde noong 2016 habang nakakulong sa Baybay Provincial Jail dahil sa pagkakasangkot din sa illegal na droga. Sinong pumatay sa kanya? Oh, sagutin nyo dyan. Sinong pumatay dito kay Albuera Mayor dyan sa dyan sa Leyte? Oh, sa nakakaalam ng istorya nito, ilagay nyo dyan. Sino ang pumatay kay Albuera Mayor? Ang pumatay ba sa kanya? Pulis? Kriminal? Senador? Ang pumatay sa kanya is kalawag na pulis. Bakit siya papatayin sa selda? Kasi nga lalabas yung mga pangalan kung sino-sino yung mga kasama sa payola. Kaya, putya, sila na naglikida. Ngayon, ang tanong, utos ni PRD yan? Ba't hindi nilang nila pinatay dun sa bahay nyo? Ba't kailangan dyan pa sa selda? Diba? Kayo talaga, gawa-gawa kayo ng istorya, hindi nyo may kakaila ito. Diyos ko po. Ibinunyag ni Espinosa na inatasan siya ni nooy PNP Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa na idawi sina dating Senador Laila de Lima at iba pang personalidad sa illegal na droga. Sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. Putang ina, so ibig sabihin nililigtas mo pa yung sarili mo. Putang ina, ba't ikaw pa kinuha niya, hindi na lang iba? So parang sinasabi niya rito na hindi siya drug lord. Pinaamin lang siya na maging drug lord ni Bato, tapos inamin si Leila de Lima yung nakuha. Putang ina niyan. Kerwin Espinosa, ba't hindi yung kapatid mong isa? Ba't hindi yung pinsan mo? Bakit ikaw pa? Sa dami ng nahuli nila, sa dami ng mga high profile din na nahuli nila, putang ina, bakit hindi yun ang inutusan ni Bato? Bakit ikaw? Anong special sa'yo? Tapos ngayon ang sasabihin mo, inutusan niya ako na umamin na involved ako sa drugs, tapos ituro ko si Leila de Lima. Putang ina, kung hindi ka involved sa drugs, ba't ka naman pumayag? Kung halimbawa man, may ex-deal kayo ni Bato. Putang ina ka, ituro mo si Leila de Lima. Sige sir, tuturo ko, basta absuelto mo ako sa kaso ko. Di ba? Hindi. Putay na, mantakin mo, wala kang kaso, wala kang kasalanan, anghel ka. Tapos, puta, naisip ni Bato, hulihin nyo nga tong anak. Tapos, paaminin natin na drug lord siya, na si Leila de Lima yung yung nagutos sa kanya. Diba sobrang tanga nung script nila? Putang ina niyan. Pwede namang iba eh. Pwedeng yung katulong, yung driver, yung bodyguard. At saka putang ina, Kerwin Espinosa, identified ka ng mga tao sa Leyte. Alam ng mga taga Leyte na putang ina mo, drug lord kang, hayop ka. Tumigil ka. Dati, yun ang yun ang pagkakakilanlan mo dyan. Kilalang kilala ka dyan sa inyo. Kilalang kilala ka sa inyo. Tayo na mahiya ka sa balat mo. At idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to.
alam mo nagsisinungaling eh, no? Yan po ang totoo. Hindi to gawa-gawa. Tayo ng buhay to. Puta, hindi ganyan. Alam mo si Ka Eric, pag nakita mo magkwento, puta, hindi ganyan. Pag nagkwento si Ka Eric, talaga puta, alam mo totoo nangyari. Kasi alam niya yung sinasabi niya eh. Walang pause, walang pag-iisip, walang tulala. Basta ganito nangyari niya. Kasi ganito yan. Kasi ganito, ganito, ganito. May mga ebidensya yan. Puta, pwede ba yun? Idawit ko si Bato. Nang wala akong ebidensya, salita ko lang. O paano? Paano masasabing ganun? Anong prueba mo? Anong patunay mo? Meron bang text? May sulat? May nakuhanan ba kayo ng CCTV na mayroong mic? O kasi mahirap niyang akusasyon mo ha. Senador ng Pilipinas yung inaakusahan mo. Anong prueba mo na mapapatunayan mong talagang totoo yung sinasabi mo? Wala. Wala akong prueba. Basta lang, sasabihin ko to dito, tapos paniniwalaan nyo ko kasi yun ang usapan natin. Inang buhay to. So ngayon, dito sa Pilipinas, kapag halimbawa galit ako sa kapitbahay ko, sasabihin ko lang na putay na drug lord yan. Nagtitinda yan ng drugs. Kahit wala naman nahuling drugs sa kanya. Kahit wala naman nahuling drugs sa kanya, nagtitinda yan ng droga. Ikulong niyo yan. Okay lang sa inyo yung ganun. Tinan mo. Ito pa isa. Si Leila de Lima, 'di ba nakalabas siya tapos ngayon nire-ready niya na yung mga ikakaso niya doon sa mga may kasalanan kung bakit siya nakulong. Nire-ready niya na. Alam niyo ba na hindi kasama si Bato de la Rosa doon? Alam niyo ba na hindi kasama si Bato de la Rosa doon? So, ibig sabihin, even Leila de Lima, pucha, hindi niya bibintangan si Bato kasi kilala niya si Bato. Yan yung mga istorya niya. Diretso pa natin. Kwento ni Espinosa, inutos sa kanya ni De La Rosa na banggitin sina De Lima matapos umuwi ng Pilipinas mula Abu Dhabi noong 2016 nang idawit din sa iligal na droga. Ang sabi raw sa kanya ng nooy PNP chief, may basbas daw ito mula sa taas. Mantakin mo huhulihin kita. Galing ka ng abroad, tapos matinong tao ka, hindi ka drug lord. Hindi ka drug lord, basta balikbayan ka lang. Galing ka lang kasi nangyari sa tatay mo. So natakot ka na baka buong pamilya kayong patayin. So tumakbo ka, umalis ka, pumunta ka sa abroad. So nagtago ka doon, umuwi ka dito, wala kang kinalaman Wala, as in, anghel ka. Oo, anghel ka. Buti nga, hindi ka pa kinukuha ng Panginoon dahil sobrang bait mo So galing ka doon, umuwi ka dito, hinuli ka niya, tapos kinwentuhan ka niya na utos to ni PRD. Utos to ni Duterte. Umamin ka na drug lord ka, tapos idamay mo si Peter Lim, idamay mo si Leila de Lima. Tapos tayo Ay na sobrang tanga Ako si Bato, alam ko na illegal yung ipagagawa ko sa iyo. Putang ina, ba't magbabanggit pa ako, magkukwento pa ako sa iyo? Di ba? Ko na lang. Putya, iuutos ko na lang sa iyo, tapos ang usapan. Putya, kukwento ko pa. Utos to ni PRD. Utos to ni PRD. Putang ina, Espinosa, kung utos ni PRD, sana si PRD na dinirekta mong dinamay, hindi na si Bato. Ibig sabihin nito ay alam ito ni Presidente Rodrigo Duterte. May script Merong binabasa Ibig sabihin nito. So assumption lang niya yung alam ni Duterte. Walang ebidensyang matibay, walang CCTV, text message, email, video recording, audio recording, wala. Basta, sa isip niya, sangkot si PRD dito. Taina, sufficient na yan. Yung pagdiin
kay Leila de Lima at yung mga patayan na nangyari noong nakaraan administrasyon. Para masiguro raw na kapanipaniwala ang pagkakadawit ni De Lima sa droga noon, pinakausap daw ni De La Rosa si Espinosa kay Ronnie Dayan, ang driver ni De Lima. Pero nanindigan si Espinosa na gawa-gawa niya lang lahat ng kanyang testimonya noon. Kasunod niyan, Kaya nga, gawa-gawa niya lahat yung testimonya niya. So ngayon, maniniwala tayo na hindi gawa-gawa yung testimonya niya ngayon. Sabi ko nga sa inyo, ang taong walang kredibilidad, dapat hindi na natin pinagpapapansin. Wala ngang kredibilidad eh. Halimbawa ako yung state witness, star witness. Tapos, may sinumpaan ako, ginawa akong sulat na ito talaga yung nangyari. And then, nag-recant ako. Ayoko na. Hindi totoo yan. Gawa-gawa ko lang yan. Ito yung totoo. Gagawin ko na yung totoo. Puta, maniniwala ka pa ba sa akin? Wala na sa korte, yung 10 ebidensya mo, mahaluan lang yan ng isang peke. Putang ina, lahat yan, mawawala na ng bisa yan. Bakit? Kasi nga, kredibilidad. Importante sa korte yung kredibilidad nung nagbibigay ng testimonya. Kung walang kredibilidad yun, kung nag-recant, pabago-bago ng isip, kung tinablan niya yung panunumpa niya sa Senado at sa Korte, putang ina, bakit pa natin siya pinasusumpa dito at bakit pa natin siya ginagamit dito? Alam na nga natin sinungaling. Ibig sabihin, ginagawa lang talaga nila to para trial by publicity, para masira talaga ang mga Duterte, masira si Bato, masira si PRD, masira si Bongo, at in the process masira din nila si Inday Sara. Paano yan? Under oath siya noon, under oath siya ngayon. Oo nga, kaya nga nakakulong yan. Kailan ba nakalaya yan? Nakalaya lang naman yan nung panahon ng mga addictus eh. Hindi naman makakalaya yan nung panahon ng tamang gobyerno eh. Nakalaya naman yan. Sino ba mga may hawak ng Pilipinas? Siyempre, putang ina, kung drug lord kung sindikato yung resource person mo, putang ina, siyempre, sindikato din yung mga naniniwala dyan. sorry si Espinosa kay De Lima. Una sa lahat, humingi ako kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala sa uto-uto sa panahon na yon, na idamay ka po na walang katotohanan. Mantakin mo, ikaw papayag ka, makukulong ka din. Mantakin mo putang ina. Hindi ka drug lord. Hindi ka mabait na tao ka. Tapos sinabi nila umaming ka na drug lord ka. Tapos isisihin mo or idawit mo si Leila de Lima. Takin mo, pumayag ka. Tapos ang sasabihin mo lang kasi daw pag hindi ko daw yun ginawa, papatayin nila yung pamilya ko. Papatayin yung pamilya mo? Bakit naman papatayin yung pamilya mo kung mabait ka? Tsaka parang wala naman akong alam na inosenteng pinatay yung gobyerno natin. Lahat naman na namatay, puros mga may bahid ng droga naman yan. Ay, nako, sige. Naman, handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Matatandaang ibinasura na ng korte ang lahat ng kasong isinampa kay De Lima kaugnay sa illegal drugs at si De Lima, kailan nakalaya? Kailan na-dismiss yung mga kaso ni De Lima sa loob ng 6 na taon? 6 na taon na halos nakadetine ito kailan na wala yung kaso nito? Yan si Espinosa, kailan siya nag-recant?
Oh, nung panahon ngayon. Kailan siya nakalaya? Nung panahon ngayon. Palakpakan. Kalaya na siya nitong Hunyo. May mensahe rin si Espinosa kay De La Rosa at Duterte. Sana po magbago na tayo. Ay na, doon ka matatawa. May mensahe siya kay De La Rosa at kay Duterte. Unang-una sa lahat, Quadcom. Anong klaseng hearing yan? Nagbibigay ng payo yung resource person. Hindi ba dapat kung ano lang yung tanong nyo, yun lang dapat ang sinasagot ng resource person? Di ba? Bakit nakakapag-grandstanding sila dyan? Bakit bigla sila nagkakaroon ng mga time? Bakit bigla sila nagkakaroon ng mga opportunity para magbigay ng statement? Di ba usually opening statement lang naman ang meron sila? Opening statement, tapos kung ano yung tanong nyo, yun yung sasagutin niya. Di ba ganun lang yun? Saan ka naman makakita ng hearing na nagbibigay pa ng payo? Ang payo ko lang po, sana magbago na kayo. Kasi nagbago na rin po ako. Nagbago na ako ng statement. Inang buhay ito. Katawa-tawa talaga, no? Katawa-tawa talaga nangyayari sa bayan natin.